Good morning, my dear grade 6 students. How are you today? Great job! Okay, for our opening prayer, please bow your heads and feel the presence of God. Banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa mga biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Nawa po, Ama, ay mapatawad mo po kami sa mga nagagawa po namin mga kasalanan, maliit o malaki man po ito. Ama, ikaw na po ang bahala. Nawa po, Ama, ay buksan mo po ang aming puso't isipan upang maunawaan ng aming pag-aaralan ngayon. Yun lamang po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so are you all ready to learn grade 6? If that's so, let's play a game. And I will call it Who Am I? Unang larawan. Okay, sino po kaya ang may alam kung saang lugar ito? Itaas nga po ang inyong mga kamay sa mga gustong sumagot. Yes, Jasper. Very good. Ito ay sa Mount Mayon. Ito po ay isang bulkan na kung saan ay matatagpuan sa Albay. Pangalawang larawan. Sino po ang nakakaalam dito? Itaas nga po ang inyong mga kamay. Yes, Mary. Ito ay Chocolate Hills. Tama. Ang Chocolate Hills po ay matatagpuan sa Bohol. Panghuling larawan. Sino na kayang nakapag-swimming dito? Taas nga po ang inyong kamay kung alam po ninyo ang lugar na ito. Yes, Payal. Sa Baler. Very good. Ayan, may natutunan ba kayo sa ating nilaro? Kung gayon, magsitayo kayong lahat at gawin ang get out clap. Ganito lang po yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Get out. Kayo naman. Mahusay! Okay, so are you all ready to learn to our next lesson today? Kung gayon, magsiupo kayo ng matuwid at makinig po ng mabuti kay teacher. Naiintindihan? Ngayon, ating pag-aralan ang patungkol sa geographical features of the Philippines. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay tinatawag na arkipelago dahil ito ay binubuo ng mga pulo o island? Alam din ba ninyo na ang Pilipinas ay nagko-consist ng 7,107 islands? Philippines can be grouped geographically into three major group of islands: Luzon, Visayas, and Mindanao. Alam niyo din ba na maraming beach ang matatagpuan dito sa Pilipinas, lalo na sa bandang South Pacific? One of the best example is the island of Boracay in Aklan, na kung saan ay napakaraming turista ang pumupunta dito dahil sa ganda ng lugar na ito. The interior of the Philippines is generally mountainous or mabundok. Ang ilang mga bundok pa nga po ay inaabot or umaabot ng almost 10,000 feet. Biruin nyo, sobrang taas ng bundok na yon. At isang halimbawa po ay sa Mount Apo, na kung saan ay siya po ang tinatawag natin na pinakamataas or tallest, na kung saan ito ay umabot ng 9,692 feet. Did you know that Philippines is also belong to the Pacific Ring of Fire? Bakit po kaya? Yes, Sheila. Very good. Ito po ay dahil sa maraming
bulkan dito po sa Pilipinas. Alam ba din ninyo na ang Pilipinas ay nagko-consist ng 53 volcanoes. Now, let's move on to the landforms and waterforms of the Philippines. Okay, can you give me an example of a landform, Vivian? Very good, a mountain. How about sa water form? Can you give me an example? Okay? Okay, great job, river. Ngayon, atin munang pag-usapan ang patungkol sa landforms. Ating isa-isahin ang mga landforms sa Pilipinas. First is the island. An island is a land formation that is surrounded by water. Ibig pong sabihin, ito po ay napapaligiran ng tubig. Ang halimbawa nga ng island ay ang Siargao na kung saan ay matatagpuan sa Mindanao. Next is a plain. A plain is a wide stretch of flat land na kung saan ay tinatawag na kapatagan sa Tagalog po. Ang isang halimbawa ng plain ay matatagpuan dito sa Central Luzon. Next, a valley. A valley is a flat stretch of land that is found between two mountains. Dito po ay maaari ring magtanim katulad na lamang sa plain. Ang pinakamalaking valley ay matatagpuan po sa Cagayan Valley. Next, plateau. A plateau is a flat stretch of land on top of a mountain. It is also ideal for plants na hindi na kinakailangan ng madaming tubig. Ang example nga po nito ay ang Baguio, Benguet. Next, mountain ranges. Did you know that Philippines has many mountain ranges? Mountain ranges serves as a natural barriers against typhoons. At kung nababalitaan nyo nga po, isang example po nito ay ang ating Sierra Madre. Next, mountain. A mountain is a land formation that reaches 1,000 meters or more. Alam ba ninyo na dito sa Pilipinas ay maraming matatagpuan na bundok or mountains. Mapamalaki man ito or mapaliit. For example, Mount Apo in Davao. Mount Apo ay kinoconsider po na pinakamataas na bundok dito sa ating bansa. Pangalawa naman po sa pinakamataas na bundok ay ang Mount Pulag na kung saan ay matatagpuan between Nueva Vizcaya and Ifugao. At ang pangatlo naman ay ang Mount Halcon sa Mindoro. Next, volcano. A volcano is a vent on the outer crust layer of the earth. And in time ay maaari po itong sumabog. For example, is the Mayon volcano na matatagpuan po sa Albay. Next, hill. A hill is a land formation that is smaller than a mountain. Ang example po nito ay ang tinatawag na chocolate hills. Ngayon, atin namang talakayin ang water forms. First, lake. A lake is a body of water that is surrounded by land. Oh, huwag kayong malilito mga bunso ha, dahil ang island at ang lake ay magkaiba. Ang island ay isang land formation na napapaligiran ng water.
Samantala, ang lake naman ay body of water na napapaligiran naman ng land. Ang halimbawa nga ng lake ay ang Taal Lake na kung saan ay matatagpuan sa Batangas. Sunod naman ay ang channel. A channel is a wide body of water that can be found between an islands. For example, is the Babuyan Channel. Next, waterfall. A waterfalls fall from a high place. For example, is the Tinago Falls na kung saan ay matatagpuan sa Lanao del Norte. Next, bay. This serves as a harbor for seafaring vessels in the Philippines. For example, Manila Bay. Next, strait. This is a narrow body of water which separates two large landforms. For example, San Juanico Strait. Next, Gulf. Gulf is part of the ocean and can be found at the opening of the sea. For example, Lingayen Gulf. Next, river. A river is a wide body of water that flows towards the sea. It has fresh water kung kaya dito hina-harvest yung mga freshwater fish. For example is the Cagayan River. Lastly, spring. A spring is the smallest body of water na kung saan ang tubig po dito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kung kaya ang tubig dito ay maaaring malamig at maaari din namang mainit. Ang hot spring po ay matatagpuan malapit sa mga bulkan. For example ay ang spring sa foot of Mount Makiling. Okay, grade 6, nakinig po ba ng mabuti? Kung gayon, magtatanong si teacher. First question. What did we discuss today? Yes, Sian. Very good. It is all about the geographical features of the Philippines and also the landforms and water forms. Next question. What are the three major group of islands here in the Philippines? Yes, Mika. Great job. Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, maaari ka bang magbigay ng dalawang halimbawa sa water forms and land forms? Magaling. Okay, class. Last question. Why is it important to know the importance of the geographical features of the Philippines? Great job! Now, for me to know that you really understood our lesson or para malaman ni teacher kung talagang naunawaan nyo yung ating pinag-aralan ngayon ay maglalaro tayo ng tinatawag na geography relay. Okay, so I'll group you into two. This is the group 1 and this is the group 2. Now, all you have to do is to form a line. At pagkatapos noon ay magbibigay ako sa inyo ng isang mapa na kung saan ay kinakailangan ay lagyan nyo ng label yung bawat geographical features na makikita po ninyo sa mapa. Okay? So, kaya ang mangyayari dito ay lahat po sa grupo ay kinakailangan na magsulat. Naiintindihan po? Okay, so para sa inyong quiz, ang gagawin nyo lamang po ay sagutan yung ibibigay kong worksheet for 10 minutes. Good luck, everyone!